Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Presyo ng ilang basic goods, posibleng bahagyang tumaas. Yan ang MBC TV Network News, ni Dustin Bayog. Nakaamba ang pagtaas ng presyo ng ilang mga pangunahing produkto sa bansa, sa gitna pa rin ng epekto ng gulo sa gitnang silangan. Ito ang babala ng Department of Trade and Industry o DTI, kung saan maraming manufacturer na ang humingi ng approval sa pamahalaan upang magtaas ng presyo. Ayon sa DTI, nasa 32% ng mga produktong kanilang minomonitor ang nagpahayag na ng kahilingan na magtaas ng presyo. Pinakahalimbawa rito ang manufacturer ng mga dalatang sardinas na damang epekto ng pagtaas ng presyo ng petrolyo sa pagbiyahe ng kanilang mga produkto upang i-export. Sa katunayan, kalahati na lang sa kanilang mga shipping fleet ang operational dahil sa mataas na presyo ng petrolyo, kung kaya prioridad na lang muna ang domestic supply. Nagpayag din ang mga manufacturer ng instant noodles na nais din nila magtaas ng presyo. Pero ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, hindi ganun kalaki yung tataas sa presyo kung sa less than 10% lamang ng suggested retail price o SRP ang inihang petisyon ng mga manufacturer. Paglilinaw din niya na under review pa ang kanilang petisyon bago ilabas ang updated retail price list ng mga produkto. Inaasahan naman na natitirang 68% ng mga pangunahing pangangailangan at commodity ay magiging stable pa rin ang presyo ayon sa DTI. Kasama sa mga minomonitor ng DTI ang ilang goods gaya ng canned meat, kape, processed milk, pampalasa, sabon, asin, tubig at tinapay. Samantala ngayong papalapit naman ng balik eskwela, wala pa nakikipag-ugnayan sa DTI ang ilang paggawaan gaya ng notebook at lapis para sa balak din na price increase. Umaasa si Roque na hindi rin muna sila magtataas ng presyo para makaiwas sa dagdag gastos ng mga consumer. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, PGMN founder Franco Mabanta, binasahan ng sakdal sa Pasig City RTC ngayong araw. Binasahan ng sakdal ngayong araw ang founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta sa Pasig City Regional Trial Court Branch 152, kaugnay ito sa kinahaharap niyang kasong robbery extortion, dahil sa pangangikil nito ng 300 million pesos kay dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sinasabing kapalit ito ng hindi paglalabas ng content ni Mabanta hinggil sa pagkakasangkot ni Romualdez sa maanumalyang flood control project. Kasama ni Mabanta ang kanyang abogado na si Attorney Bernice Rodriguez sa arraignment, subalit tumanggi na silang humarap sa media para magpaunlak ng panayam. Layunin ng proseso ng arraignment na ito na ipaalam sa akusado ang mga paratang at bigyan siya ng pagkakataong maghain ng kanyang apela. Kaugnay nito, mahigpit ang seguridad sa Pasig RTC at maraming pulis ang nakadeploy. Nabatid na si Mabanta at apat nitong kasamahan ay pansamantalang nakalaya matapos makapagpiyansa. Pamilya sa atin yun, eh? Hindi yung... Si J. Hero. I'm not. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon, sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update, 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas, mula alas 9 ng umaga, hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.